Sa mundong kontrolado ng takot, pera, at dahas, may ilang ordinaryong tao na tumayo laban sa pinakamalalaking halimaw ng Latin America, ang kartel. Pero sa gitna ng dilim, may ilang ordinaryong tao na tumayong parang ilaw. Mga taong walang sandata, walang kapangyarihan, at minsan, wala na ring pag-asa. Pero pinili pa rin nilang lumaban. Ito ang mga kwento ng ina na naglakad ng nakayapak sa harap ng palasyo. Mga lolang nagpaalis sa kartel gamit lang ang bato at paputok. Ang doktor na iniwan ng ospital para makipagdigma sa kartel. Ang mayor na ipinakita ang kanyang mga peklat sa buong mundo. Ang 77 years old na lolo na humarap mag-isa sa isang hukbo ng kartel. Sa video na ito, malalaman mo kung paano lumaban ang mga pinakamahihina laban sa pinakamalalakas at kung bakit hanggang ngayon, hindi pa rin mapapatay ng kartel ang alaala nila. Sa harap ng government palace sa Chihuahua, Mexico, isang babae ang naging simbolo ng pagrerebelde. Hindi siya armado ng baril o granada. Ang dala lang niya ay ang litrato ng kanyang anak at isang karatula. Si Maricela Escobedo Ortiz, isang simpleng nurse at negosyante na napilitang maging activist dahil sa bulok na sistema. Naglakad siya ng nakayapak sa ilalim ng init ng araw. Nag-hunger strike siya at itinaya niya ang buhay niya sa mismong pintuan ng gobyerno para isigaw ang pangalan ng kanyang anak, Ruby. Nagsimula ang bangungot noong 2008. Ang 16 years old na anak ni Maricela na si Ruby Marisol Freire ay biglang naglaho. Ang pangunahing sospek, ang live-in partner ni Ruby na si Sergio Baraza. Tumakas si Baraza at nagtago pero hindi naghintay si Maricela sa pulis. Gamit ang sarili niyang pera at lakas, ginalugad niya ang Mexico. Nahanap niya si Baraza sa Fresnillo, Zacatecas. Dahil sa kanyang intel, nahuli ang sospek. Sa korte, nangyari ang hindi inaasahan. Umamin si Sergio Baraza. Sinabi niya sa mga hurado na pinatay niya si Ruby. Itinuro pa niya kung saan niya tinapon ang bangkay. Sa isang basurahan ng baboy, kung saan sinunog niya ito. Inakala ni Maricela na tapos na ang laban. May bangkay, may confession, case closed na. Pero mali siya. Noong April 2010, nagdesisyon ng panel ng mga judges na palayain si Baraza. Ang rason? Kakulangan ng ebidensya. Binaliwala nila ang confession at ang bangkay. Sa isang video na yumanig sa buong Mexico, makikita si Maricela na sumisigaw sa loob ng korte nang marinig ang hatol. Hindi maaari. Para sa kanya, ang gobyerno mismo ang pumatay ulit sa anak niya. Tumakas ulit si Baraza at umanib sa Los Zetas Cartel, ang pinakaberdugong grupo sa Mexico, pero hindi natakot si Maricela. Mas lalo siyang tumapang. Nagkampo siya sa harap ng opisina ng gobernador ng Chihuahua. Ang mensahe niya, "Hindi ako aalis dito hanggat hindi niyo nahuhuli ang pumatay sa anak ko." Nakatanggap siya ng mga banta. Sinabihan siyang papatayin siya kung hindi siya titigil. Pero ang sagot niya ay tumatak sa kasaysayan. "Hindi ako aalis. Kung papatayin nila ako, patayin nila ako dito sa harap ng palasyo para makita ng buong mundo ang kahihiyan ng gobyerno." Noong gabi ng December 16, 2010, habang inaayos na Maricela ang kanyang mga kandila at karatula sa labas ng palasyo, huminto ang isang sasakyan. Bumaba ang isang lalaki. Kinausap siya sandali at biglang bumunot ng baril. Tumakbo si Maricela patawid ng kalsada, papunta sa pinto ng government palace para humingi ng proteksyon. Pero sarado ang pinto. Hinabol siya ng killer sa harap ng security cameras. Binaril siya sa ulo. Bumagsak siya sa semento sa paanan ng gobyerno na nabiyong protektahan siya at ang anak niya. Pinatay nila siya para patahimikin, pero ang tunog ng putok ng baril na yon ay umalingaw-ngaw sa buong mundo. Ang video ng kanyang pagtakbo at pagbagsak ay naging mitya ng revolusyon. Pinatunayan ni Maricela na sa Mexico, ang pagiging ina na naghahanap ng hustisya ay isang death sentence. Namatay siya hindi bilang biktima, kung hindi bilang isang mandirigma na lumalaban hanggang sa huling hininga. Sa kabundukan ng Michoacan, Mexico, may isang bayan na kakaiba sa lahat. Ang pangalan nito ay Cheran. Pagpasok mo dito, mapapansin mong walang pulis, walang politiko, at ang mga nagbabantay sa checkpoint ay hindi mga sundalong nakauniforme, kundi mga ordinaryong mamamayan
na nakapalibot sa isang bonfire. Ito ay dahil noong 2011, ginawa ng Cheran ang imposible. Pinalayas nila ang kartel. At ang rebolusyong ito ay hindi pinamunuan ng matitipunong lalaki o general. Ito ay pinamunuan ng mga lola. Sa loob ng maraming taon, ang La Familia Michoacan na kartel ay nagnanakaw sa Cheran. Illegal nila pinuputol ang mga puno sa kagubatan at pinagkukunan ng tubig at buhay ng mga indigenous Purepecha people. Araw-araw, dumadaan ang mga truck ng kartel na puno ng troso. Kapag may tumutol, kinikidnap o pinapatay nila. Kasabot nila ang mga pulis at mayor, kaya walang magawa ang mga lalaki ng bayan. Pero ang mga babae, napuno na sila. Noong madaling araw ng April 15, 2011, nagdesisyon ng isang grupo ng mga kababaihan sa El Calvario neighborhood na tama na. Wala silang assault rifles, wala silang granada. Ang dala lang nila ay mga bato, itak, at mga paputok galing sa simbahan. Nang dumaan ang mga laging truck ng kartel, hinarang ito ng mga babae. Pinalibutan nila ang mga armadong narcos, binato nila ang mga sasakyan, sinindihan nila ang mga paputok para magising ang buong bayan at humingi ng tulong. Inakala ng mga hitmen na takot ang mga lola, pero nang subukan nilang manlaban, lumagsa ang buong komunidad. Inuli ng taong bayan ng mga miyembro ng kartel at tinali sila sa puno sa plaza. Nang dumating ang mga pulis para iligtas ang mga kartel members, pinalayas din sila ng mga tao. Alam nilang babalik ang kartel para gumanti. Kaya sa bawat kanto ng bayan, nagsindi sila ng bonfire. Ang mga siga na ito ay naging checkpoints. 24/7 na nagbantay ang mga lola, nanay at anak. Nagluluto sila, nagkakape at nagkwekwentuhan sa paligid ng apoy habang handang lumaban kung babalik ang mga kalaban. Ang resulta, autonomous community. Nagtagumpay sila. Pinalayas nila ang mayor, pinalayas nila ang pulis, pinalayas nila ang lahat ng political parties. Ngayon, ang Cheran ay isang autonomous community. Pinamumunuan ito ng isang council ng mga elders o Keri Jemis. May sarili silang ronda komunitarya o community police. Ang resulta, habang ang buong Michoacan ay lugmok sa karahasan, ang Cheran ay may isa sa pinakamababang crime rate sa buong Mexico. Inakala ng La Familia Cartel na madali nilang matatakot ang mga babae ng Cheran, pero nalaman nila na ang pinakadelikadong kalaban ay hindi ang sundalong may baril, kundi ang isang lola na ipinaglalaban ng kinabukasan ng kanyang mga apo. Ang sandata nila ay hindi bala, kundi pagkakaisa. At iyon, ang hindi kayang tibigin ng kahit anong sindikato. Sa Michoacan, Mexico, noong 2013, kilala si Dr. Jose Mireles bilang isang mabait na doktor. Gamit niya ay stethoscope at scalpel para gamutin ang mga may sakit sa kanyang bayan. Pero may sakit sa Michoacan na hindi kayang gamutin ng gamot. Ito ay ang Knights Templar Cartel. Sila ang hari ng lugar. Nanggagaasa sila ng mga asawa sa harap ng kanilang mister. Naniningil sila ng tax kahit sa mga tindero ng tortilla. Pinapatay nila ang sinumang tumanggi. Napuno na si Dr. Mireles. Nagpalit siya ng uniforme. Binaba niya ang stethoscope at binitbit ang isang assault rifle. Hindi nag-iisa si El Doctor. Hinausap niya ang mga magsasaka, rancher at mga ordinaryong tatay na pagod na sa takot. Sinabi niya sa kanila, kung walang tutulong sa atin, tayo ang tutulong sa sarili natin. Bumuo sila ng isang hukbo na tinawag na autodefensas o self-defense groups. Sila ay mga sibilyan na armado ng mga lumang hunting rifles at mga baril na nakuha nila sa kalaban. Nakasuot sila ng puting t-shirt bilang uniforme. Nagsimula sila ng isang kampanya na parang sa giyera. Isa-isang pinasok ng grupo ni Mireles sa mga bayan na hawak ng kartel. Nagtayo sila ng sarili nilang checkpoints. Pinalayas o inaresto nila ang mga tiwaling pulis. Gumawa sila ng mga sarili nilang mga tangke, mga truck na nilagyan ng mga bakal na armor na tinatawag nilang monstrous. Sa bawat bayan na mapalaya nila, sinalubong sila ng mga tao na parang mga bayani. Sila ang gumawa ng trabahong hindi magawa ng gobyerno ng Mexico. Ang problema, naging masyadong malakas ang autodefensas. Naging banta sila, hindi lang sa kartel, kundi sa imahe ng gobyerno. Pinahiya nila ang estado, kaya noong 2014,
Sa halip na tulungan si Mireles, inaresto siya ng federal forces. Ang kaso, illegal possession of firearms. Ang taong lumaban sa mga kriminal ay kinulong kasama ng mga kriminal na nilabanan niya. Tinanong siya noon kung bakit niya ito ginawa. Ang sagot niya ay tumatak sa kasaysayan. Kung hindi kami lalaban, sino? Kung hindi ngayon, kailan? Pinatunay ni Dr. Mireles na ang takot ay nawawala kapag ang isang tao ay wala nang mawawala sa kanya. Ang doktor na nagligtas ng buhay ay napilitang pumatay para iligtas ang kaluluwa ng kanyang bayan. Sa Tequecheo, Michoacan, noong 2011, nagpatawag ng press conference sa kanilang mayor na si Dr. Maria Santos Gorostieta. Siya ay bata, 33 years old, maganda at matalino. Inakala ng mga reporters na mag-aanunsyo siya ng resignation. Ilang beses na kasing pinagtangkaan ang buhay niya ng La Familia Michoacana Cartel. Pero sa halip na bumaba sa pwesto, may ginawa siyang gumimbal sa buong Mexico. Tumayo siya sa harap ng kamera at itinaas ang kanyang damit. Ipinakita niya ang kanyang katawan. Tadtad ito ng peklat, paso at hiwa. May suot siyang colostomy bag dahil nasira ang kanyang bituka sa mga tama ng bala. Ito ang mensahe niya sa kartel. Buhay pa ako. Nagsimula ang giyera noong October 2009 habang bumibiyay si Mayor Maria kasama ang kanyang asawang si Jose Sanchez Chavez. Pinaulanan ng bala ang kanilang sasakyan. Namatay ang asawa niya. Si Maria ay nagtamo ng malubhang sugat pero nakaligtas. Sa kabila ng sakit at pagluluksa, bumalik siya sa trabaho. Hindi siya nagpatinag. 3 buwan lang ang lumipas, inambush ulit siya. Sa pagkakataong ito, ang van niya ay tadtad ng 30 butas ng bala. Tinamaan si Maria ng 3 beses sa dibdib at tiyan. Iniwan siya ng mga hitmen na duguan sa kalsada. Inaakalang patay na siya. Pero muli, nabuhay siya. Kahit na may chronic pain at kailangan ng colostomy bag, tumanggi siyang mag-resign. Sabi niya, hindi pwedeng magwagi ang takot. Kailangan kong ipakita sa mga anak ko at sa bayan ko na lumalaban tayo. Natapos ang termino ni Maria noong 2012. Nawalan siya ng police escorts at bodyguards. Naging ordinaryong sibilyan na lang siya ulit. Noong November 2012, habang hinahatid niya ang kanyang anak na babae sa school, hinarang siya ng isang sasakyan. Sa harap ng kanyang anak, kinaladkad siya ng mga armadong lalaki. Ayon sa mga saksi, nagmamakaawa si Maria, hindi para sa buhay niya, kundi para sa anak niya. Kunin niyo na ako, huwag niyo lang sasaktan ang anak ko. Sumama siya ng kusa para maligtas ang bata. Ilang araw ang lumipas, natagpuan ang bangkay ni Maria sa gilid ng kalsada sa San Juan Tararameo. Siya ay tinali, sinunog at binugbog. Pinatay siya ng kartel na 2 beses na nabigong patahimikin siya gamit ang bala. Pwede naman siyang tumakas, pwede siyang mag-resign at mag-ibang bansa. Pero pinili niyang itaas ang kanyang damit at ipakita ang mga peklat niya bilang badge of honor. Ibinigay niya ang katawan at buhay niya, hindi dahil gusto niyang mamatay, kundi dahil gusto niyang mabuhay ang pag-asa ng kanyang bayan. Sa Tamaulipas, Mexico, noong 2010, ang batas ay hawak ng baril. Ang Los Zetas, ang pinakabrutal na drug cartel, ay kinakamkam ang mga lupain ng mga magsasaka. Walang pumapalag, walang lumalaban. Pero may isang 77 years old na rancher na nagngangalang Don Alejo Garza Tames. Isa siyang negosyante, mahilig sa pangangaso at tahimik na namumuhay sa kanyang rancho San Jose. Para sa kanya, ang lupa niya ay buhay niya. Ang dumating ang kartel para kunin ito, inakala nilang madali lang takutin ng isang lolo. Hindi nila alam, ang matandang ito ay handang gawing war zone ang sarili niyang bahay. Noong Sabado, November 13, 2010, dumating ang mga miyembro ng Los Zetas sa rancho. Ang mensahe nila ay simple at marahas. Ibigay mo ang pag-aari na ito sa amin. Mayroon kang 24 na oras para umalis. Kung nandito ka pa bukas, papatayin ka namin. Hindi sila nakipag-usap. Nag-utos sila. Pero si Don Alejo ay hindi natinag. Sa halip na mag-impake, tinawag niya ang kanyang mga trabahador. Binayaran niya sila, pinakain, at sinabihan, umuwi na kayo.
Huwag kayong papasok bukas. Ako na ang bahala dito. Naiwan si Don Alejo mag-isa. Sa loob ng magdamag, hindi natulog si Don Alejo. Ginamit niya ang kanyang karanasan sa sport hunting. Inilabas niya ang kanyang koleksyon ng mga baril, mga hunting rifles at shotguns. Nag-set up siya ng strategic positions. Naglagay siya ng baril sa bawat bintana at pinto ng kanyang farmhouse. Ang plano niya ay magpalipat-lipat ng pwesto para isipin ng mga kalaban na marami siyang kasama sa loob. Hinintay niya ang umaga. Hinintay niya ang mga demonyo. Alas 4 ng madaling araw, dumating ang convoy ng mga truck at SUV ng kartel. Lula nito, ang mahigit 24 na hitmen, armado ng high-powered rifles at granada. Pumasok sila sa gate, nagpaputok sa ere para manakot. Pero paglapit nila sa bahay, sinalubong sila ng resback na hindi nila inaasahan. Isang hitman ang bumagsak. Isa pa, mula sa bintana, kusina at kwarto, pinaulanan sila ni Don Alejo ng bala. Tumatakbo siya mula sa isang bintana papunta sa kabila. Nagpapalit ng baril at pumuputok ng may precision. Nagulat ang kartel. Inakala nilang isang buong squad ang nasa loob. Ginamitan nila ito ng granada para pasabugin ang pader ng bahay. Nang dumating ang Mexican Marines kinabukasan, nakita nila ang resulta ng digmaan. Ang bahay ay tadtad ng libu-libong butas ng bala. Wasak ang pader. Sa labas, nakita nila ang bangkay ng 4 na hitmen. 2 pa ang natagpo ang walang malay sa paligid. Sa loob ng bahay, natagpuan nila si Don Alejo. Nakahandusay siya sa sahig. Yakap ang kanyang baril. Dahil sa sharpnel ng granada at tama ng bala sa dibdib. Pero hindi siya namatay na nakaluhod. Namatay siyang lumalaban. Isang 77 years old na lolo, laban sa isang buong army ng mga berdugo. Inakala ng Los Zetas na makukuha nila ang rancho ng libre. Pero ang tanging nakuha nila sa San Jose ay 4 na kabaong para sa kanilang mga tauhan. Pinatunayan ni Don Alejo na ang tapang ay wala sa dami ng bala, kundi nasa puso ng taong may ipinaglalaban. Sa bawat taong itinumba ng kartel, may mas malalim pang kwento. Kwento ng pag-ibig, sakripisyo, at tapang na hindi kayang tabunan ng bala o pera. Hindi man sila nagwagi sa bawat laban, pero ang ginawa nila ay nag-iwan ng marka sa kasaysayan. Marka na nagpapaalala sa atin na minsan, sapat na ang isang tao para gumising ang buong bayan.